Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, gagawa tayo ng full set gaming PC gamit ang Ryzen 4100 at RTX 3050 8GB. Kasama na ang monitor, keyboard at mouse. Ang gold ng build na to ay practical na 1080p setup na kaya ang karamihan ng modern titles sa medium to high settings habang nakafocus sa controlled na budget. Hindi ito high-end system pero para sa entry-level gaming at daily use, balance ang configuration na to. Tandaan na kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa. At kung gusto mong mahanap ang item, gamitin mo ang camera search ng Lazada. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Ang processor natin ay ang Ryzen 3 4100 na may kasamang stock cooler para makatipid na tayo. 4 cores at 8 threads. Sapat ito para sa basic multitasking at light to moderate 1080p gaming. Hindi ito ang pinakamalakas sa segment na ito. Ito ang pinakamurang nakita ko sa Lazada na brand new ha. Alam ko na may mas mura pa dito na used. Napansin ko lang kasi na medyo maselan kayo. Gusto nyo bago, so bago hanggat maaari bago ang pinipili ko. So kaya nito mag-deliver na stable performance sa esport titles at maraming AAA games. Basta naka-adjust lang ang graphics setting. Dahil AM4 platform ito, may option din to for future CPU upgrades tulad ng Ryzen 5 series. Kung sakaling gusto mong mag-improve ang performance sa susunod. Para naman sa motherboard, Asus Prime A520MK ang gagamitin natin. Isang entry-level micro ATX board na compatible sa Ryzen 300 at 5000 series processors. May M.2 support ito para sa SSD at sapat na connectivity para sa basic gaming setup. Wala itong advanced features tulad ng overclocking support, pero para sa ganitong build, stable at functional ito. Sa memory naman, bibili tayo ng dalawang 8GB DDR4 RAM. Total 16GB. Ito ang recommended na minimum para sa gaming ngayon. Mas ideal sana kung mas mataas ang frequency pero wala yan ang pinakamura sa Lazada ngayon. Pag nag 3200 mega transfers ka na, suddenly 3,000 na. Para naman sa graphics card, ang gagamitin natin ay ang Ino 3D RTX 3050 8GB Twin X2OC V2. Design ito para sa 1080p gaming at may support para sa DLSS at Ray Tracing. Mapapakinabangan mo yung DLSS kasi yung may mga laro na talagang mababa yung frame rates. Pag inon mo ang DLSS, suddenly tataas yan. So as you can see, 8GB VRAM yan, sapat para sa karamihan ng current titles sa 1080p resolution. Power efficient din ito, kaya compatible sa 550 watts power supply na gagamitin natin. Sa ngayon, 2026, ito ang pinakamura na, ayoko sabihing recommended ko kasi ang mahal nito para sa isang ganitong klaseng graphics card. Pero wala ka namang magagawa. Sa Lazada, ito na ang pinakamurang 8GB na brand new. Tapos yung mga used, yung mga refurbished, nag-overpriced na sila lahat. Hindi ko alam kung bakit. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang sitwasyon ng graphics cards ngayon. Sa storage naman, meron tayong 120GB SSD para sa operating system at essential applications. Para naman sa mas malaking games, magdagdag ka na lang ng additional storage. Ikaw na ang bahala doon. Kasi tatakbo naman itong ating system na 120GB SSD lang ang gagamitin natin. Huwag kang mag-alala, makapaglagay ka ng counting games dyan sa 120GB. Pero mas recommended na kumuha ka at least 500GB na SSD. Pero ang mahal ngayon doon, kaya tinatanggal ko na. Kasi magagamit mo din naman yung 120GB na yan eh. Ngayon, ang case na gagamitin natin ay ang InPlay OpenView V300, compact at budget-friendly na may tempered glass side panel. Simple ang design nito, pero medyo limited ang airflow kaya maglalagay tayo ng 4 na 120mm na fans para makatulong sa ventilation. Para naman sa power supply, gagamit tayo ng Acer 550 watts full modular PSU. Sapat na ang wattage nito para sa Ryzen 4100 at RTX 3050 combo. Meron pa nga konting allowance to kung sakasakaling mag-upgrade ka ng mas malakas na CPU sa future. Modular design din ito kaya mas maayos ang cable management. Sa monitor naman, gagamit tayo ng Samsung 24-inch 120Hz monitor. Tamang-tama to, mahihilig ka sa esports. 24-inch ang kalimitang pinipili ng mga esports gamers. Tapos, gusto rin nila ng 120Hz na refresh rate para mas smooth yung mga movements, madaling makita. Para konting silip lang ng kalaban mo, boom, headshot. Para naman sa keyboard at mouse, papakita ko lang sa inyo to ha. Ang paniniwala ko ay ikaw dapat ang pumili ng mouse mo at keyboard mo kasi ikaw ang gagamit niyan. Merong mga membrane na keyboard, kalimitan mga mura yung mga yon at meron namang mechanical keyboards, yung mga clicky. Mas masarap gamitin. Pero kadalasan mas madaling masira. Mahal na, mas mabilis pang masira. So ikaw ang bahala sa mouse at keyboard. Pero papakita ko na lang sa iyo yan. Yan ang InPlay SK610 wireless mechanical keyboard. At ang mouse ay ang Zeus ZM30 mouse. Gusto kong sabihin budget-friendly,
Pero alam ko na may mas mura ka pang makukuha dyan kung talagang titipid ka. Ang estimated total para sa system unit natin ay around 23,873 pesos. Walang monitor to ha, pati keyboard at mouse. Tapos pag ginamitan mo ng 10% voucher yung mga parts na yan, mga around 21,486 pesos. Round up na yan ha. Ulitin ko lang, system unit lang yan. Tapos kung nakita nyo yung monitor, 5,050. Bawasan mo na 10% yon, let's just say 4,500. So depende sa kukunin mong keyboard at mouse, mga around 28,000 pesos ang full PC build natin dito. Kung gusto mo talaga ng under 25,000, bumili ka ng mas murang monitor. Pero suggestion ko lang, wag. Kasi pag bumaba na dyan sa monitor na recommend ko, kalimitan, ang pangit talaga tas madaling masira. Lumalabas yung mga dead pixel agad. Pwede mong itry yung mga used, pero maselan kayo sa used, so ikaw na ang bahala dyan. So ayan, kung may mga tanong kayo sa build na ito, comment mo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.